Tatlong salita ang ibig ko kayong anyayahan na pagnilayan natin. Matuwid, halimbawa, pagsunod. Matuwid, halimbawa, pagsunod. Ang unang pagbasa ay tungkol sa pagiging matuwid. Matuwid. Ang Tagalog po ng salitang righteous ay hindi palaging tama. Ang Tagalog ng salitang righteous ay matuwid. Ano po? Matuwid. Pag sinasabi po ng pari sa mga kinakasal bago maghiwalay ang misa, sasabihin niya, kayong mag-asawa ay maging tapat sa isa't isa. Hindi po ba? Pagka minsan yung Tagalog, mas may dating kaysa sa English. Kasi sa English, remain faithful. Pero sa Tagalog, maging tapat sa isa't isa. Pag binasa niyo po salita yung tapat, T-A-P-A-T, tapat. Basahin niyo po pabalik. Tapat pa rin, tama po ba? Yun ang ibig sabihin ng tapat. Kahit saan, tapat. Pag hindi ka tapat, ang ay tabingi. Hindi po ba? Kaya ka matuwid dahil ikaw ay tapat. Pag hindi ka tapat, tabingi ka. Ang unang pagbasa ay nagtatanong, tayo ba'y matuwid sa ating salita at sa ating ginagawa? Kapag ang iyong sinasabi, hindi mo ginagawa, hindi ka tapat. Hindi po ba? Kapag ang iyong sinasabi, hindi gawa, hindi ka tapat. Hindi ka matuwid. Kaya nga, mahirap yung unang pagbasa. Kasi sinasabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay hindi fair, hindi parehas. Hindi parehas daw. Kasi, bakit pagbabuti at biglang nagkasala, namatay, pinarurusahan. Pero yung makasalanan na nagsisi at namatay, binibigyan ng bagong buhay. Natural, hindi po ba? Hindi naman mahirap intindihin yon. Kung inyo pong natatandaan noong 1 linggo, tinatanong ng Diyos, sabi ng Diyos, are you envious because I am generous? Naiinggit ka ba? Dahil ako ay marunong magbigay. Hindi po ba, ano? Alam po niyo yung salitang generosity, yung generous. Ay, generous yan. Gusto lang ng mga taong generous kapag tayong nakikinabang. Napansin niyo po ba yan? Gusto natin generous kapag tayo nakikinabang. Pero pag hindi tayo nakikinabang, ay, ayaw na natin sila. Ano ibig ko sabihin? Pagkamisan, ang pagiging matuwid, pagiging generous, subjective. Gusto natin ng ang tao, ay ikinikilos niya ayon sa ating pakinabang. Kaya, pag sinasabi sa iyo ng iyong kaibigan ang mga bagay na ayaw mong marinig, nagagalit ka. Pinipili natin yung mga taong sinasabi lang sa atin kung ating marinig. Paano tayo magiging matuwid kung walang magtatama sa atin kung tayo ay tumatabingi? Di po ba? Kasi tayo mga Pilipino, hirap na hirap tayo magsabi sa ating kapwa ng ating kapulaan. Halimbawa, tayo mga Pilipino, hindi natin masabi sa ating kausap, may muta ka. O kita nyo na, bigla kayong nagpahid ng mata. Di ba? Ha? Hindi natin masabi. Hirap na hirap tayo magsabi sa ating kapwa, may muta ka. Ano ginagawa natin? Punas tayo ng punas sa mata natin. Hari nawa, magpunas siya ng mata niya. Di po ba? Na?
Nagdugo na yung mata mo, may muta pa rin siya. Gasino na sabihin mong may muta ka? Bakit? Kasalanan ba yon? Kasi ayaw nating baka magalit. Hindi po ba, ano? Bakit ayaw mo sabihin sa kaibigan mo na huwag siyang nangangaliwa? Ano sasabihin mo? Huwag na, baka magalit, problema na nilang mag-asawa yon. Di po ba? Wala nagsasabi. Ang hirap nung kumain kayo ng tinola. Hindi kayo tumingin sa salamin. Yung ngipin nyo, may malunggay. Di ba? Ngiti kayo ng ngiti. Di ba? Di sabihin mo sana, alam ko ang ulam ninyo. Ano? Tinola. Ba't mo nalaman? Kasi may malunggay ka sa ngipin di ba? Di ba gasino na, hindi po ba, ano? Ayaw natin sabihin. Ayaw natin sabihin. Di ba? Ang dami nating pasakalyen, no? Ang lakas kumain. Sa kanya na lahat. Ano sasabihin mo? Hindi mo naman sabi, ang takaw mo, no? Ang sasabihin mo, masakit ang ngipin mo. Di po ba? Kaya tayo, hindi tayo natututo na pag meron tayong mali, merong nagtatama. Kasi ang mga magulang, sorry for the words, hindi rin marunong magtama sa anak. May mga magulang na hindi kayang itama ang sariling anak. Naging magulang ka pa. Tama po ba? Kung ikaw ay magulang at di mo nasasabi sa iyong ano ang tama at mali, may matuwid? Hindi. Sapagkat mayroon tayong tungkulin na itama ang bawat isa. Ikalawa, kailangan mo ng halimbawa. Anong halimbawa sa ikalawang pagbasa? Meron ka sanang kababaang loob. Mahirap itama ang mapagmataas. Mahirap ding magtama ang mayabang. Hindi po ba? Pero kung mababa ang loob mo, mahinahon ang pagkakasabi mo, pakikinggan ka. Kasi, ang mahirap sa atin, kung kailan na tayo galit, saka lang natin sasabihin ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi natin kayang magsabi ng mahinahon. Yung mga Ilonggo, malumanay, pero hindi palaging mahinahon. Magkaiba po yung mahinahon sa malumanay. Ano po? Yung malumanay, yung ang pagkakasabing, ako'y galit, papatayin kita. Malumanay, di ba? Pero hindi mahinahon, di po ba? Ano? Mahinahon, merong mellowness of heart. Hindi yung kung kailan tayo galit na, saka natin sasabihin, ikaw, burara ka, ikaw, tamad ka, ikaw, di ba? Ayaw na natin pakinggan. At ang malungkot na kwento ay ano? Marami sa ating mga magulang, tabi. Marami sa ating mga magulang, palaging pasinghal. Pasinghal. Gusto ng mga magulang kausapin sila ng kanilang mga anak, pero pag sila'y kinakausap, ano na naman? Di ba? Tinuturuan ko yung mga anak, sabihin nyo naman sa inyong nanay, Ma, I love you. Pa, I love you. Di ba? Maganda naman sinasabi ng anak yun sinasabi ba sa inyo ng mga anak yun? Pa, I love you. Di ba, no? Sabi nung isang anak, napagalitan ako, Father. Bakit? Sinabi ko, sinabi mo. Sinabi mo lang, I love you, napagalitan ka pa. Di ba? Sabi daw niya, Ma, I love you. Sabi daw nanay, ano na naman ang kalokohan mo? Kaya, anong nangyayari sa atin? Magandang suriin yun. Nawala ang kababaang loob. Di po ba, ano?
na walang kababaang loob. Hindi ka may tatama, hindi ka magiging matuwid kasi wala kang kababaang loob. Kinig. Maging ang Diyos ay kalawang pagbasa ay nagpakumbaba hanggang kamatayan. Kamatayan sa krus. Hindi lang sa ordinaryong kamatayan. Kamatayan sa krus. Anong meron sa Ebanghelyo? Alam kong hindi ako naging matuwid dahil kung ano aking sinabi, hindi yun aking ginawa. Opo, pupunta ako, pero hindi ako pumunta. Hindi ako, ayoko, pero pumunta ka. Hindi po ba, no? Ang mahalaga ay, sana, piliin mo pa rin kung ano ang sinasabi ng Diyos. We are a product of our choices. Kung sino ka ngayon, pinili mo yan. Hindi yung kasalanan ng nanay mo. Kung ano ka ngayon, pinili mo yan. Pinili mo yan. Sabi nga, kung pinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan. Pero kung namatay kang pangit, kasalanan mo. Bakit? Wala kang ginawa eh. Tama po ba? Hindi po pwedeng sisihin ng iyong kapitbahay. Kung pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan. Namatay kang mahirap, kasalanan mo. Bakit? Di ka nagsumikap. Tama po ba? Alam naman natin yun. Alam naman natin yun. Na tayo'y nakikiraan lang. At kapag tayo namatay, kahit gaano kaganda ang kabaong mo, ang sasabihin ng tao, ano ay tsura mo? Diba? Kahit gaano kaganda ang kabaong. Kahit gaano kaganda damit, pag nakahiga ka na doon, sasabihin ng dadalaw sa'yo. Diba? Doon magpo-cross. Tapos sasabihin sa katabi, ang pangit. Diba? Ano? Makakapagsalita ka ba? Hindi. Hindi. Darating ang araw na makakatikim ka ng pula na hindi ka na makakapagsalita. Bakit yun aantayin mo? Gawin mo na mga bagay na dapat mong gawin ngayon. Maging matuwid. Magpakumbaba. Piliin ang kalooban ng Diyos. Mahirap yung simba tayo ng simba, hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Di po ba? Dasal ka ng dasal, hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang mahal na birhen ay matuwid. Ang mahal na birhen ay matuwid. Simula pa lamang nung siya'y pinaglihi, malinis na kalooban. Siya'y naging tuwid. Siya'y nanatili kumbaba. Be it done to me according to your word. At sa huli, tinuturo niya kanyang daliri sa mga alagad. Itinuturo niya si Jesus at sabi, gawin ninyo ang kanyang ipinagagawa. Do whatever He tells you. Kaya sana, sa nobinaryong ito, tinitingnan natin ang mahal na birhen. At tinatanong natin mga sarili, ako ba'y naging matuwid? Ako ba'y nagpakumbaba? At ginagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, parehas ang Diyos. God is fair. Sometimes life is unfair, but God is always good. Maging tapat. Huwag niyong kakalimutan yon. Maging tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Pag binasa pabalik, tapat. Sapagkat ang pagiging matapat ay pagiging matuwid. Amen.